May mga sugat na hindi madaling maghilom at may mga alaala na patuloy na bumabalik kahit pilit natin silang tinatakasan. Ang kwento ni Celia ay isang pagsubok ng kapalaran, isang batang ipinagbili na sariling mga magulang, iniwan sa mga kamay ng isang estanghero at pinalaking may kasaganaan ngunit may sugatang puso. Habang lumilipas ang panahon, lumalalim ang galit at hinanakit sa kanyang dibdib hanggang sa dumating ang sandaling siya naman ang may kapangyarihang magdesisyon. Paghihiganti ba o pagpapatawad? Sa kanyang pagbabalik, natuklasan niya ang iniwang sugat at may mas malalim pang dahilan. Maghihiganti ba siya sa mga taong unang nagtaksil sa kanya? O muling yayakapin ang pamilyang minsang ipinagkanulo siya? Isang kwento ng sakit, galit, paghahanap ng hustisya at sa huli, ang walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig at pagpapatawad. Handa ka na bang marinig ang kwento ni Celia? Mama, saan po tayo pupunta? Tanong ng batang si Celia nang makita niya itong nag-aayos sa mga damit. Lilipat na tayo ng bahay, anak, sagot ng inang si Rona. Makikita sa mga mata nito ang saya habang pinagmamasan ang kanyang anak na si Celia na nasa mabuting kalagayan na at masigla. Saan po? Tanong ni Celia. Malalaman mo rin mamaya. Tugon ni Rona. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mata ni Rona at mabilis na sinunggaban ng yakap si Celia. Bakit po kayo umiiyak? Nagtatakang tanong ni Celia. Wala to. Masaya lang ako. Ilang minuto lang ay dumating din ang kanyang tatay Rico at niyakap din siya nito. Nagtataka man ay hinayaan lamang ni Celia na maramdaman ang haplos ng kanyang mga magulang. 3 taon na si Celia, subalit parang bata kung ituring ito ng mag-asawang si Celia at Rico. Tinuturing nila itong prinsesa dahil siya lamang ang nag-iisa nilang anak. Hindi ko pa kaya, Rico. Humihigping linta niya ni Rona habang nakayakap sa asawang si Rico nang lumabas ang kanilang anak na si Celia. Tanggapin na lang natin ito at harapin, Celia. May kabigatan sa dibdib na wika ni Rico. Ayokong kamuhian tayo ng ating anak, Rico. Umiiyak na sambit ni Rona habang hinahampas ang dibdib ni Rico. Ilang oras ang lumipas ay bumiyahe sila kasamang anak na si Celia at huminto sa isang malaking mansyon kung saan nagtatrabaho bilang katulong si Rona noon. Ano pong ginagawa natin dito? Tanong ni Celia. Hindi ba at gustong-gusto mo kaming tulungan, anak, na makaahon sa kahirapan? Malungkot na tanong ni Rona sa kanyang anak. Oo naman po. Pangarap ko po bigyan kayo na ganyang kalaking bahay. Sagot ni Celia at itinuro pa ang bahay sa harapan nila. Ngayon, diyan ka natitira, anak. Nakangiting turan ni Rona. Talaga po? Diyan din po ba kayo titira? Muling tanong ni Celia. Nagkatinginan sina Rico at Rona at umiling lamang kay Celia. Ano kasi, iiwan ka na muna namin dito, anak. Nauutal na paliwanag ni Rico. Bakit niyo po ako iiwan? Hindi ba? At gusto mo na magandang buhay? Ito na yun. Maya-maya lamang ay biglang may sumulpot na matanda at may kasamang 2 kasambahay. Oras na, sambit na matanda. Anak, kailangan na naming umalis, ha? Iiwan ka muna namin dito, ha? Umiiyak na paalam ni Rona sa anak. Ayoko po, Mama. Papa, huwag niyo po akong iiwan. Umiiyak na sigaw ni Celia. Pasensya ka na, anak, sa ginawa namin to.
Hindi namin kagusto na ibenta ka sa iba. Mahal na mahal ka namin. At ito na lang ang tanging paraan. Huling linyang binitawan ni Rona bago ito umalis kasama si Rico. Sigaw ng sigaw ang ginawa ni Celia habang binabanggit ang kanyang ina at ama, ngunit hindi ito lumingon sa kanya. Pilit siyang hinawakan ng dalawang kasambahay at dinala sa malaking mansyon kasama ang matanda. Tumahan ka na, iha. Mula ngayon ay dito ka na titira. Nakangiting tura na matanda. Ayoko po! Dalhin niyo po ako sa mama at papa ko! Parang awan niyo na po! Umiiyak na pagmamakaawa ni Celia. Paano ko gagawin yun? Hindi ba't sinabi sa'yo na ibebenta ka na nila? Sambit ng matanda. Bakit nila ako binenta? Bakit niyo po ako binili? Bagay po ba ako? Sunod-sunod na tanong ni Celia. Hindi sa ganoon. Siguro ay ayaw nila sa'yo kaya kanila binenta. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon ay ako na ang iyong magiging pamilya. Nintahan niya na matanda at niyakap si Celia. Bakit ayaw nila sa akin? Bakit? Sigaw ni Celia bago siya nawalan ng malay. Puno ng sakit ang puso ni Celia na tila mayroong nakatusok na tornilyo doon. Nang magising, ang unang bumungad sa kanya ay ang matanda sa kanyang tabi. Kamusta ka, iha? Nag-aalala na tanong nito. Ayos lang po ako. Sagot ni Celia. Halika na, kumain na tayo. Alam kong gutom ka na. Nakangiting sambit na matanda. Bumangon si Celia sa isang malambot na kama at namangha sa kanyang nakikitang mga bagay sa loob ng mansyon. Noong muli niyang maalala ang mga nangyari kanina, ay muli siyang umiyak. Tumahan ka na. Kalimutan mo na ang nangyari kanina. Ang sakit-sakit po. Bakit po nila ako iniwan? Tanong ni Celia sa matanda. Huwag mo nang isipin yun. Kumain ka na. Masarap yan. Tugon ng matanda. Bakit ang bait niyo po sa akin? Ano pong pangalan niyo? Tanong ni Celia. Tawagin mo na lang akong Lola Rosetta. Mula ngayon ay ituturing na kita bilang isang pamilya. Nakangiting saad ng matanda. Nagdaan ang mga araw, linggo at buwan ay hindi pa rin nakalimutan ni Celia ang ginawa sa kanya ng kanyang mga magulang na ibenta siya. Sa bawat araw ay naiipon ang puot at galit para sa kanyang ina at ama. Ngunit nagkaroon din siya ng magandang buhay sa mansyon at sa pangangalaga ng kanyang Lola Rosetta. Itinuturing siya nito higit pa sa anak, kaya naman napamahal na si Celia dito habang tumatagal. Binihisan siya nito, pinag-aral, binigyan ng magandang buhay at higit sa lahat ay ang kalinga at ang saya sana sa mga magulang niya na dapat maranasan ang lahat ng ito. Lumipas ang 7 taon na paninirahan sa mansyon ay iyon na rin ang huling pagsasama ni Celia sa kanyang Lola Rosetta nang mawalan ni ito ng buhay dahil sa katandaan. Bakit niyo po ako iniwan, Lola Rosetta? Umiiyak na tanong ni Celia habang pinagmamasdan ang matandang habang mahimbing na nakahiga sa magarang kabaong. Hindi man lang ako nagpaalam sa iyo. Ang akala ko ba hindi niyo ko iiwan katulad ng ginawa sa akin ng mga magulang ko? Makikita ang lungkot sa mga mata ni Celia habang pinagmamasdan ang kanyang Lola Rosetta sa huling saglit bago ito iliping. Malungkot na umuwi sa mansyon si Celia. Ang lahat ng pagmamay-ari ay ipinamana sa kanya ng kanyang Lola Rosetta noong nabubuhay pa ito. Kung sino pa ang hindi ko kadugo, ayun pa ang magmamahal sa akin ng tunay. May kirot sa pusong sambit ni Celia sa kanyang sarili. 1 buwan ang dumaan
at hindi pa rin nakaka-move on si Celia sa pagkawala ng kanyang lola Rosetta. Ma'am, saan po tayo pupunta? Tanong ng driver. Naisipan ni Celia na puntahan ang bahay kung saan nakatira sila dati kasama ang kanyang mga magulang. Ngunit kagaya ng inaasahan ay walang nadatnan si Celia sa bahay ni iyon. Nilibot niya ang paningin sa bawat sulok ng bahay at mayroong mga alaala ang nagsisilabasan. Napaupo si Celia sa isang tabi at sumigaw at bigla na lang napalitan ng puot at galit iyon. Napagpasyahan ni Celia na hanapin ang kanyang mga magulang kahit anong mangyari upang maghigante sa ginawa nitong pagbenta sa kanya noon. Ginamit niya ang kanyang koneksyon at daang libo ang ginastos para lamang mahanap ang mga ito. Narito na po tayo, ma'am. Itong bahay po na ito, base sa address. Tula ng driver habang huminto sa isang maliit na bahay. Biglang nanginig ang mga kamay at paa ni Celia dahil sa narinig. May nararamdaman siyang takot, saya, kirot, ngunit nangingibabaw ang galit. Bumaba si Celia sa kotse at dahan-dahan naglakad palapit kung saan mayroon siyang naririnig na usapan sa loob ng bahay. Wow! Ang sarap naman po nito, Mama! Sambit ng batang lalaki. Siyempre, luto yan ng papa mo. Alam mo ba na paborito rin yan ng ate mo? Si Ate Celia po. Bakit hindi ko po siya nakikita? Nasaan po siya? Sunod-sunod na pumatak ang luha sa mga mata ni Celia nang marinig iyon. Doon niya napagtanto na ang nakatira nga sa bahay na iyon ay ang kanyang mga magulang. Kinuyom ni Celia ang kanyang mga kamao at galit na pumasok sa loob ng bahay. At nadatnan niya ang kanyang mga magulang na masayang kumakain habang mayroong kasamang batang lalaki. Sarkastikong natawa si Celia dahil sa nasilayan. Nagtatakang napatingin ang mag-asawa habang nakatingin kay Celia. Sino ka? Tanong ni Rona kay Celia. Mukhang hindi siya ito namumukhaan. 7 taon lang ako nawala. Kinalimutan niyo na ako? Sarkastikong sagot ni Celia. Celia? Banggit ni Rico sa pangalan niya. Ikaw na ba yan, anak? Hindi makapaniwalang tanong ni Rona. Hindi ko alam na ang saya-saya niyo kahit wala na ako. Lumapit si Celia sa kanila at mabilis na pinataob ang lamesa. Salbahay ka! Anong ginagawa mo sa pagkain namin? Saad ng bata habang nakaturo kay Celia. Pumasok ka muna sa kwarto, anak. Utos si Rona sa batang lalaki. Pagkatapos kong mawala, muli kayong gumawa ng bata? Para ano? Ibenta ulit? Galit na tanong ni Celia. Hindi sa ganoon, Celia. Ani ng kanyang amang si Rico. Miss na miss ka na namin, anak. Walang araw na hindi ka namin naiisip at inaalala. Umiiyak na sambit ni Rona at niyakap si Celia, ngunit agad ni itong tinulak. Sinungaling! May gana pa kayong isipin ako? Matapos niyo akong iwan at ibenta? Sigaw ni Celia sa kanila habang nag-aalab siya sa galit. Dahil yun na lang ang tanging paraan, anak. Hindi rin naman namin ginusto na iwanan ka. Humahagulhol na sagot ng kanyang ina. Patawarin mo kami, anak. Saad ni Rico. Patawarin? Alam niyo ba na puno-puno ng poot at galit ang puso ko dahil sa inyo? Hindi na nakayanan ni Celia ang bigat sa kanyang nararamdaman, kaya mabilis siyang tumakbo paalis at sumakay sa kotse. Doon ay humahagulhol siya at hinampas-hampas ang sarili. Pag-uwi sa kanyang mansyon ay ikinulong niya ang kanyang sarili sa kwarto at magdamag na umiyak.
Kinaumagahan ay inutusan niya ang kanyang bodyguard na kuhanin sa kanyang mga magulang ang bata. Bitawan niyo ako! Mga salbahe kayo! Anong gagawin niyo sa akin? Ibalik niyo ako sa mama at papa ko! Sigaw ng batang lalaki. Kasalukuyang nakaupo si Celia sa pagkainan at hinihintay ang pagdating ng bata. Nandito na po, ma'am. Sambit ng lalaking bodyguard. O siya, makakaalis ka na. Utos niya rito. Ikaw! Salbahe ka! Pinaiyak mo si mama at papa! Turan ng bata kay Celia. Ang sarap! Gusto mo? Pagpapainggit ni Celia sa bata. Natakam naman ito at napatingin sa mga pagkain na naroon sa lamesa. Halika, kumain ka rito. Pag-aaya ni Celia, mabilis samang umupo ang batang lalaki at kumain. Anong pangalan mo? Tanong niya rito. Ako si Gian. Ikaw, anong pangalan mo? Celia, sagot niya rito. Celia? Ikaw ba ang ate ko? Tanong nito. Oo. Ayaw mo ba? Kung ganon, sa akin din ba ang bahay na to? Dito na ba kami titira kasama sila mama at papa? Hindi nakasagot si Celia sa tanong ni iyon. Ilan taon ka na? 6 na taong gulang na ako, sagot nito. Agad na nakuha ni Celia ang loob ni Gian. Pagtapos kumain ay dinala niya ito sa isang malaking kwarto. Wow! Napakalaki naman ito! Namamanghang sambit ng batang si Gian. Mula ngayon ay dito ka natitira, sambit ni Celia. Ayoko po. Hinahanap na po ako ni mama at papa. Pagtanggi ni Gian. Hindi ka nila hinahanap. Tugon niya rito. Bakit naman po? Nag-isip muna ng sasabihin si Celia bago siya sumagot. Kasi, pinaalam kita. Ma'am, nandoon na po sila sa gate. Hinahanap po kayo. Saan ang isang katulong? Sige, bantayan mo muna itong bata rito. Utos niya rito. Lumabas sa mansyon si Celia at nakita niya ang kanyang mga magulang sa labas ng gate. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Celia dito. Parang awa mo na anak. Ibalik mo na sa amin si Gian. Huwag mo siyang idamay sa galit mo sa amin. Pagmamakaawa ng kanyang ina. Huwag niyo akong tawaging anak. Galit na sambit ni Celia. Pagkatapos niyo akong ibenta? Tinuring niyo ba talaga akong anak? Kami ang may kasalanan, Celia. Huwag mo lang saktan ng kapatid mo. Tura ng kanyang ama. Saktan? Tingin niyo ba ganoon ako kasamang tao sa inyo? Natatawang sagot ni Celia, ngunit naroon ang kirot sa puso niya. Limpak na pera ang kinuha niya sa isang plastic envelope at tinapon niya yung sa gawin ng kanyang ina at ama. Ayan, pera. Bibilhin ko sa inyong anak niyo. Sisiguraduhin kong hindi na kayo sasaya pagtapos ito. Parang awa mo na, Celia. Hindi naman namin intensyon ginawa namin roon. O siya, dahil nagmamakaawa kayo sa akin, baka magbagong isip ko kapag lumuhod kayo sa akin. Ani ni Celia bago niya ito talikuran. Kinagabihan ay pinuntahan niya ang batang umiiyak sa gilid. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Celia. Namimiss ko na po sila mama at papa. Gusto ko na pong umuwi. Umiiyak na sagot ng bata. May naramdamang kirot sa puso si Celia nang maalala ang sitwasyon niya noon. Halika, may inihanda akong masarap na pagkain. Nakangiting pag-aya ni Celia sa bata. Noong gabing iyon, inaliw ni Celia ang kanyang kapatid para lamang hindi nito maisip ang mga magulang nila. Ma'am,
Nandoon pa rin po sa labas ng gate ang mag-asawa. Magdamag silang nakaluhod at nahimatay na pong lalaki. Dali-daling lumabas si Celia at doon ay nakita niya ang ama niyang walang malay at ang kanyang inang umiiyak. Anak, parang awa mo na. Dalhin mo sa ospital ang papa mo. Umiiyak na pagmamakaawa ni Rona. Dali-dali niyang tinawagan ang kanyang driver at pumunta sa hospital. Pareho ng ospital ang mag-asawa dahil nahimatay na rin ang kanyang mama Rona. Dok, kumusta? Tanong ni Celia sa doktor. Nasa magandang kondisyon ang iyong ina at maya-maya lang ay gigising na rin yun. Si Papa po. Na-trigger ang tuberculosis ang iyong ama dahil siguro sa kakaubo at lamig sa buong katawan. Kinakailangan niyang i-dialysis. Sagot ng doktor. Bigla na lamang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Celia nang marinig ang sinabi ng doktor. Parang awa niyo, Dok. Gawin niyo ang lahat para lang gumaling ang papa ko. Kahit magkano po ay babayaran ko. Nag-aalalang pagmamakaawa ni Celia sa doktor. We will do our best, Iha. Nagsimula ang dialysis at tatagal iyon ng 5 oras. Tinawagan ni Celia ang kanyang katulong upang papuntahin ng kanyang kapatid na si Gian. Dala-dala ang prutas ay pumasok sa loob ng kwarto kung saan ang kanyang ina. Anak, Celia, kamusta ang papa mo? Nag-aalalang tanong nito at magtatangkang babangon sana, subalit pinigilan niya ito. Magpahinga na muna kayo riyan, sambit niya. Anak, parang awa mo na. Tulungan mo ang papa mo. Malubha ng kalagayan niya. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Alam kong galit ka sa amin, sambit nito. Oo, galit ako. Pero bakit niyo nagawa ang bagay na yun sa akin? Bakit niyo ko iniwan at ibenta? Umiiyak na tanong ni Celia sa kanyang ina. Sorry anak, iyon na lang ang tanging paraan. Wala tayong pera noon. Kaya ba binenta niyo ko noon? Pagputol ni Celia. Hindi dahil doon. Naalala mo ba noong panahon na ilang beses ka namin sinugod sa hospital? Malubha ng kalagayan mo noon. Naubos ang pera naming inipon kung saan-saan na kami nangutang pero wala na kaming maghanap. Nagmakaawa ako sa amo ko, ang matanda kung saan ka namin iniwan. Siya ang tumulong sa amin noon habang nag-aagaw buhay ka. Siya ang dahilan kung bakit gumaling ka. Umiiyak na paliwanag ni Rona. Pero hindi sapat ang salitang thank you. Dahil ang kapalit ng pagtulog na iyon ay ikaw. Gusto kanyang kunin sa amin. Wala naman kaming magawa kundi ang pumayag na kunin ka sa amin. Kapalit ang kaligtasan mo, anak. Hindi makapaniwala si Celia. Nagsimula siyang humagulhol at nakayakap sa kanyang ina. Bakit hindi niyo sinabi sa akin noon? Tanong niya rito. Ayaw naming pahirapan ka, anak. Mas mabuting ilihim na lamang iyon. Tugon ni Rona. Patawarin niyo ako, Mama. Hindi ko naman gusto na mangyayari ito sa inyo at kay Papa. Umiiyak na turo ni Celia. Mama! Sigaw ng batang lalaki pagbukas ng pinto. Pumungad sa kanila ang batang si Gian. Gian, anak! Tawag ni Rona sa anak na lalaki. Salbahe ka! Anong ginawa mo sa mama at papa ko? Galit na turan ng bata. Ano ka ba, anak? Si Ate Celia mo yan. Nakangiting pakilala ni Rona. Ate Celia? Mabilis sa binuhat ni Celia ang kanyang kapatid. Ikaw ba talaga si Ate Celia? Hindi ka ba nagsisinungaling? Mukha bang magsisinungaling si Mama sa'yo? Ate Celia! Noong araw na iyon ay puno ng pagpapatawaran ang kanilang pamilya. Nawala ang poot at galit sa puso ni Celia
at napalitan niyo na pagmamahal. Hindi niya maisip na muling babalik ang saya at mabubuo silang magpamilya. Sa tulong ng mga magagaling na doktor na nahanap ni Celia, ay mabilis sa gumaling ang kanyang Papa Rico. At bumalik sila sa dati nilang bahay dahil hindi matutumbasan ng kahit anong pera ang kanilang pagmamahalan bilang isang pamilya. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!